Okay. Maraming buntag ay so atong iskutan karon kining request sa nato ka higala na usa ka membros Baptist nga gusto siya sa sharing. Nga una natong i-share karon ay so dunay pito ka ang sa kaluwasan nga ipasubay ni Kristo nga atong manluluwas o muli siya gitudlo sa simbahang Katoliko. Kuto sabot na kay Katoliko may nagtudlo kini nga mga steps diha mo masubay sa Katoliko nga simbahan. Ang hinungdan tungod kay number 1, si Kristo may nagtukod nining mga simbahan. Ikaduha, si Kristo may naghimo og steps para sa kaluwasan isip membro nining mga simbahan. Ang unang steps mao nang bunyag. Ang unang panahon nga nasulod sa simbahan. And sulod sa simbahan, yan na nato ikinabuhi og subayon ang uban pang mga steps. So, mabasa na ito sa Biblia. Ang una, nasa 1:3 na ito sa 5. Pagpakatawa at pag-usap. Anong kinahanglan tang pagkatawa pag-usap? Tungod kay nga itong pagkatawa kaniadto nga balaan. Naguba na gubikan sa pagsupak sa una natong ginikanan. Mabasa na ito sa Genesis Kapitulo 3, ato sa versikulo 11, ato sa 13. Munang sa Salmo 51:5, si David mismo ningon siya makasasala na siya daan sulod basta guangkan siya ninahan. O kana ang rason nga sa Pablo sulat sa Roma 5:12 nga ang sala misulod sa kalibutan o ang tanan doon na kamatayon. Pupusa mga igsoon, kanang maong kahimtang sa tao ay mo na siyang kalibutanon na pareha na taglibil sa hayop bisan og lahi ta sa hayop kalibuhat sa Ginoo. Muna ang unang steps kinahanglan ka nga mobiya na ng mga kahimtang sa unsang paagi pinagis pagpakatao pag-usap. Pag mo na isutan sa itong gigamit kanya teksto na nasulat sa sulat sa San Juan 3:3 nga 5. Unya ang bunyag mga igsoon makaluwas. Marcos 16:16. So sa bunyag luwas ka na daan. Pero di as kaluwasan dili pa na siya absolute. Kay pwede pa ka nga mabalik sa ngadtos pagka makasasala kung ikaw dili magbilantayon, dili umulon pagayo ang liso sa grasya nga natisok sa bunyag. Kaya ang maginikanan nasipyat sa pag-umol ana mahimo tang mabandol pagbalik sa kasalanan. No? Sa panahon mabandol tas kasalanan, mao nang panahon nga balik na sa tas nanalo ng kahimtang nawala na sa grasya. Muna nga gawa sa bunyag, ulang step, ikaduha nga step, kinahanglan lig-unon ang grasya nga itong dawat. Muna na gitawag sa Katoliko kumpirma. Ang Holy Spirit mulig-on sa kinabuhi sa Dios nga itong dawat sa bunyag. Nya mabasa na ito sa Biblia, nas buhat 2:2, apod sa 1:3:22 o Juan 4:1. Mga steps nga gabuhaton niya. Tuyo ana aron motubo ta nasa unang Korinto 3:6-8. Ang ika-tulo, mo na nga bisan pa man gilig-on na ta, ang sa ba kumpleto na. May gahom na ta nga magamit sa atong pagpahigbisog sa kaluwasan, pagpanalipod sa kaluwasan na itong dawat sa bunyag, kay gilig-on na ta pinagi sa Espiritu Santo sa confirmation ng obispo mo. Pero kung luyo sa atong pagkalig-on, matagat ta, madaog sa tentasyon, makasala, nasa ilang steps na itong buhaton para mabalik ang grasya. Labi na mortal sin, kaya makapatay mo na sa grasya. So, aron mabalik naman ang grasya, doon ay kumpisal. Third steps. So, ang mahimos magpakumpisal, ang pare, ang makasasala, mula sa pare. Isa man ang kabubuton, sa ako nag-ingon ang kabubuton ng Biblia sa Kristo. Pruebas Biblia na sa Juan Kapitulo 20, versikulo 21 hanggang 23. Si Kristo nag-ingon. Ang segundang sala, ngayon pasayloon, kinigi pasaylo. Kinsay mo pasaylo, katong hatagan ni Kristo og gahom sa pasaylo sala. Kinsa man mga mga apostoles. Para asa na, para katong makasala, muluhol dito nila. Kinsa may successor sa mga apostoles, ang mga inordinahan. Una sa tupapa, obispuhan, o mga kaparian. Kaya diya sa ordinasyon, nakadawat sila og gahom sa pagpasaylog sala nga gikan kang Kristo nga mao'y unang gipasaylog sala nga tao des kalibutan nga gisupak sa mga parsiyo kanito sa iyang panahon nas Marcos 2:7. So muna siya third steps. Ika-upat na steps mo nga human ka mabunyagi kinahanglan ka mukaon sa lawas ug dugo ni Kristo. Pagbuot na ni Kristo di na pagbuot nako, di na pagbuot sa simbahan. Ang simbahan igo lang ditudlo sa pagbuot ni Kristo. Amo na mabasa nas Lucas 22:19-20. Yung si Kristo kuha siya pan, yung siya kan-ano yung kini kay kini mao akong lawas na itugyan alang kaninyo. Sa ganya kan-a. So kinsa may pakanon? Siyempre, simbahan. Ang mga binunyagan para dili gutumon ang atong kalag. Ang ipakaon ni Kristo ang iyang lawas. Nasa Juan 6:23 nga to sa 68 ruton mo basa. Ni Kristo ako ang pan nga naog gikan sa langit. Ang akong unod may matuod nga kalanon. Ang akong dugo may matuod nga limon. Ang mukaon sa akong unod ug miinom sa akong dugo makabaton o kinabuhing walay katapusan ug banhawon kung siya katapusang adlaw. Pagbuot na ni Kristo po sa kung dili ka ka-avail aning upat ka steps kaning pagkaon sa lawas atong Ginoo, wa pa makumpleto ang dawat imong kaluwasan dias bunyag. Wa siguro gani og namatay na tungod kay nagmaluyahon kay wa ka kaon sa santos nga Eucharistia. Ikalima, ang kanini ang humanta masakop sa simbahan, gilig-on ta sa Espiritu Santo.
Kanya human ta makasala, itagaan tagbalik og kahigayonan, Dios ko pisaran. Ipakaon sa lawas ug ni Kristo. At pahamtong atas pagtuo, kinahanglan tang mangalagad. Dios ka pangalagaran, pagbuot ni Kristo dunay duha. Kanang gitawag siya sacrament of service. Nya kanang kamong kapalagaran, tawag kita ni Kristo aron mahimo niya nang mong kapalagaran. So dunay tawo nga itubag ngadtos pagkapare. Oh, muna una. Doon na pa'y tao nito bag ngadtos pagkaminyo. So ang sakramento sa kaminyoon o sakramento sa pagkapare managsama nga sacrament of service. O sa kapangalagaran na tawag sa Dios nga atong gitubag. Karon sa akong bahin, ang kapangalagaran kung idawat mo man ang pagbaton og pamilya, kaminyoon. Unang requirements kaminyoon, kinahanglan ka kinasal. Basahon nimo lang kuan. Genesis kapitulo 2 bersikulo 24, gikasal sa Dios si Adan ug si Eva. So may punto na to diha. Na pinaagi na namang teksto ang mensahe ni dangat nato na dili pwedeng mag-ipon, na dili kinasal. Kaya unang taong gibuhat sa Dios kikasal niya, daghan na karong dili magpakasal. Tingali wa nang hibawas kawuton sa Ginoo, so dagko ng kasalanan ang nahimo. Unya kanang makasal sa simbahan. Kay kasal man na sa Dios, kay ang tukod man Dios sa simbahan. Ang giyon kaganiya previous nga pagpayag na to, duha ang tukod ni Kristo simbahan og mga steps kanang gitawag og sacraments. Kaya sa 19:4 ngadto sa 6, ningon si Kristo nga ang gihiusa sa Dios dili mahimong bulagon sa tao. Kung pangutana, kana bang gihiusa sa gobyerno, paghiusa ba na sa Dios? No. Paghiusa na sa ngalan nga mulupyo taning nasod nga Pilipino sa atong citizenship. Para nga diha sa pagbahin sa kabtangan, dunay balaod nga magamit, maka-intervenir ang gobyerno unsaon na siya pagplastar. In kaso kung dunay usa nga mawala na, wala na lang papel. Pero ang panaghiusa diha sa atubangan sa Ginoo aron pagtubag sa maong tawag, diha kasal sa simbahan. Nya kung makasal ka sa simbahan, dili ka pwede buhagon. Ato nang gibasa ang teksto. So mo na ang ika-5. Ikaw no, mo nang tawag sa pagkapare. Dili pwedeng ang pare ang minyo. Kasi si Kristo mo ay pangulong pare na nasa Hebreo 8:1, si Kristo dili minyo. Si San Pablo gihimo sa Ginoong pare sa na-convert sa Kristyanismo, ikan siyang pagkamanlutos nga pagkahudyo. Dili po siya minyo, nasa Roma 15:16. Unya, ang simbahan nga gitukod sa tong Ginoo. Gingharian is mga pare, pero ang nangulo ani mao ang ordained priest. Unya ang iyahang gipanguluhan mao ang kining gitawag common priesthood. Common priesthood kita mabinyagan kay sa bunyag. Ang misyon ni Kristo tuluman, pagkahari, pagkapare, o pagkapropeta na ato po da. So diya sa atong pagservisyo, parang tulo karga-karga na to sa may pagkahari. Manang mag-lead ka sa imong panimalay sa idumala nimo kung ninyo ka. Pagka pare, kanang pagtuldo ng pagampo sa imong pamilya. Ang pagkapropeta, kinahanglan mosulti ka lang og unsay tinuod, subay sa gituldo sa atong Ginoo. Una siya ang nambitan nato gikan ni Kristo. Laana nato mo gitawag tag common priesthood. Karon ang mga pare, sila nag-lead sa dako nga katiningban, parokya, diocese, archdiocese, hangtod sa tibuok kalibutan pinagi sa Santo Papa. Sila nag-lead diha. So nagya po nila pagkahari, pagkapare, pagkapropeta. Leader sila, nag-lead sila sa pagampo. Nya paghuman ang ilang gituldo pulos ka matuoran. Mo nang sa Katoliko wala sa ipo diha. Okay, nya nasa kuan unang Pedro 2:9 na inarian ka mas mga pare. Nya giyon sa una pag hitabo nga si Kristo may pangulong pare, pinagin as pagpandong sa kamot. Padungan og kamot mo ng ordinasyon nasa unang Timoteo 4:14. So muna ikaw ikapito, magmaluyhon ka na sa imong pagpangalagad sa Ginoo. Kompleto ka na. Gilig-on ka na, ipakaon ka na, nangalagad ka na, nya pag-abot sa Panginoon magmaluyhon man ta. Huwag gyud ta biyais Ginoo. Ikapito, ang gusto niya nga masinati nato ang iyang pagigugma aron ta makaadto sa kaluwasan mo nang hilog sa sakiton. Kung gitawag sa Katoliko Santa Lana. Ang usa ka masakiton, alimon ang iyang lawas ug kalag. Karon kung doon na pa siya buluhaton sa iyang pagdawat sa sacrament of service, maayo ang iyang lawas, maayo pag ang iyang kalag. Pero kung humana ang iyang buluhaton, sumala sa giplano sa Ginoo sa iyang kinabuhi, pwede mamatay siya pero ang iyang kalag maluwas o mabuhi. Aham nabasa na sa Santiago 5:14-16. Una nga, sa sakit magod na to, maigsoon, taptan tag sakit, doon ay duha. Clinical sickness or disease o demonic oppression. So, sa demonic oppression ang itirahan na itong kalag. Pero clinical disease, ang atong lawas na sagulan o hinay ng atong immune system na sundan siya kanang bakterya, naglaota. So, kinahanglan ang doktor. Pero kung demonic oppression, nagsakit ang atong lawas tungod sa iatake sa yawa ang atong kalag, mawala na siya pinagi sa sacrament of healing. So, muna, kumpisal o Santa Lana. So, muna siya ang mga ang sa kaluwasan ni itundo ni Kristo, mga pagitundo simbahang Katoliko o masayri itong maigsoon sa ubang pundo. So, salamat o maayong buntag.